Makakausap natin ang aming investment analyst na si Astro Del Castillo live via phone patch. Magandang tanghali po, Sir Astro. Si Kirby Cristobal po ito. Kirby, magandang tanghali sa ating mga kababayan. Alright, Sir, umpisahan po natin, Sir. Marami po ang hindi nakakalam tungkol po dun sa Moody's Investor. Pwede po bang pakipaliwanag niyo po sa amin kung ano po yung ibig sabihin po ng Moody's Investor na po ito? Kirby, alam mo, may mga institusyon, no, na talagang nagagrado sa kakayahan ng isang kumpanya, ng isang bansa, sa kakayahan ng isang kumpanya or bansa para magbayad ng kanyang mga utang or uutangin, no. Isa ito ang Moody's, no. Isa rin dyan ay ang Standard & Poor's at ang Fitch Ratings, no. So ang sinasabi lang nila na tayo, itong pag-adjust nga ng Moody's ay sinasabi na talagang mas may kakayahan na tayo na magbayad talaga ng utangin at ng ating mga utang, no, which eventually could trigger yung mga possible investments dito sa ating bansa. At tandaan natin, itong mga rating agencies na to, malalaki yung mga kliyente nila, ng mga fund managers, ng mga kapitalista, na kapag na talagang makakatulong na buhos ng investment sa ating bansa. Alright. Sir, ano nga po ba yung mga kinukonsidera o dapat na ikonsidera sa pagbibigay po ng credit rating sa isang bansa o sa isang ekonomiya? Well, ang pinaka-basic dyan, of course, would be fiscally stable, no? Meaning talagang maganda ang ating pangangalap ng pangongolekta ng buwis, ng pera, no? At paggagastos ng tama. Ganun lang naman kasimple in general terms, no? But of course, specifically, they are also looking at the nitty-gritty ng mga programa natin, no? Para talagang eventually makita nila yung mga risk involved, no? In investing in a country or in a company. Sir, bakit ba mahalaga sa bansa o sa isang bansa na maabot po yung kanyang tinatawag na investment grade po, lalo na po na inilabas po yung inilabas yung kanilang bago pong tala po? Yes, tama yun, no? Actually, yung tatlong rating agencies na yan ay nagbigay na sa atin ng halos one notch lower sa investment grade, no? So, isang level na lang matatawag na tayo na investment grade talaga. Pag tayo ay napunta doon sa level na yun, easily makukonsidera na tayo ng maraming mga funds, pondo or mga capital na talaga masasabi na halos yung risk ay mas manageable, no? Ibig sabihin, pwede na talaga sila maglagay ng pera ng safely, no, sa ating bansa na makakaasa ang mga investors nila na talagang makakabayad tayo ng utang at safe yung mga capital at investments dito sa ating bansa. Alright. Sir, matanong ko na rin po, no, paano naman po nakakatulong ang OFW remittances at yung maayos po na banking system sa pagpapaunlad naman po ng ating ekonomiya? Ang remittances, napaka-importante yan sa atin dahil US dollars yan ang in terms of pagpasok sa atin, usually foreign currency yan, usually US dollars, no? So nakakatulong rin yan sa pag-angat ng ating ng kaperahan sa Bangko Sentral, no, sa ating gross international reserves. And in turn naman, yung pagpasok na pera na yan, no, ito ay ginagastos ng karamihan ng mga OFW families, no, na talagang umiikot sa ating ekonomiya. So ito ay talagang dagdag ng langis or bilis ng pagunlad ng ating ekonomiya, no. Ang isang maayos naman na sistema ng banking system ay definitely makakabigay kumpiyansa sa mga investors, no. At hindi lang sa investors, pati sa mga consumers at businessmen na gustong humiram ng pera or maglagay ng pera sa banking system. Siyempre, sir, maraming nagtatanong kung ano po ba yung epekto nito sa ordinaryong mamamayan. Ano po ba yung kahulugan ng lahat ng ito, yung pag-unlad po ng ating ekonomiya? Ano po yung magiging benepisyo ng ating mga mamamayan? Ang ibig sabihin na to, pag maunlad ang ekonomiya natin, mas makakaangat ang karamihan ng ating yan. Pero Kirby, kailangan natin ipaalala sa kanila, no, na kahit medyo madaming good news, no, hindi naman overnight na magkakaroon ng miracle, no. Hindi lang dapat iasa sa gobyerno ang pag-unlad, dapat ito ang ating mga kababayan ay nagko-contribute rin sa pag-unlad, no. At ipaalala natin para maramdaman ng karamihan ng pag-unlad, dapat ang growth natin ay 7% at least, no, for the gross domestic GDP growth, no, 7% for the next 3 years, no. So it will take time, no, but at least ang kagandahan na to, we're going in the right direction.
Okay, sir, panghuling katanungan na lang po. Ano po kaya yung maaari po natin gawin para mas mapataas pa po natin yung sinasabi po natin credit rating po pagdating po dito sa para po naman maabot natin yung investment grade at yung kasalukuyan pong magandang paglago po ng ating ekonomiya? Well, in terms of ratings, medyo umaasa kami, masustain lang ng government yung kanilang mga fiscal reforms and programs, no? Meaning sa tamang pangolekta, palakasin yan, at paggastos ng tama, no? And of course, yung good governance efforts sila, definitely makakatulong to sa kumpiyansa ng mga rating agencies, no? Mas mapapabilis siguro ang pag-award sa atin ng so-called investment grade, no? At pangalawa, yung pang-unlad naman natin, no? Syempre, dapat lang focus talaga doon sa mga economic and social reform programs, no? Para mas mapabilis, maka-attract lalo tayo ng kapital, hindi lang pang-lokal, pati din sa pang-dayuhan, pang-foreign. Alright, well said po. Maraming salamat po si Ginoong Astro Del Castillo, ang aming pong suking investment analyst. Salamat, Kirby. Mabuhay kayo.